Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, "Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng mag-isa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako." Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, "Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome po sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, lahat tayo ay tila si Marta at Maria. Nasa isang bahay, pero magkakaiba ng kilos, magkaiba ng focus. Sa Ebanghelyo ngayon, nakita natin si Marta na abalang-abala sa paghahanda, habang si Maria ay nakaupo sa paanan ni Jesus, nakikinig sa kanyang salita. Ang tanong ay hindi kung sino ang mas masipag o mas tamad, kundi saan ba talaga ang puso mo habang ikaw ay abala? "Panginoon, walang pakialam na ako'y pinababayaan ng kapatid kong maglingkod mag-isa." Si Marta ay hindi gumagawa ng masama. Siya ay naglilingkod, nag-aasikaso para kay Jesus. Pero sa gitna ng kanyang serbisyo, napuno siya ng sama ng loob. Napuno ng sarili. Bakit? Dahil ang kanyang puso ay naligaw sa gawain. Ang paglilingkod ay naging pag-aalala. Ang pag-aalay ay naging pagkairita. Ang pagmamahal ay nauwi sa paghahambing. At ganito rin tayo madalas, hindi ba? Sa kabisihan sa bahay, sa trabaho, kahit sa simbahan, napapansin na lang natin napapagod na tayo. Hindi lang sa katawan, kundi sa puso. At kung hindi natin mapapansin, baka ang gawain ng Diyos ay maging hadlang sa ugnayan natin sa Kanya. Si Maria ay naupo sa paanan ni Jesus at nakinig sa kanyang salita. Napakasimple ng kilos ni Maria. Hindi siya kumilos ng labis, pero ginawa niya ang pinakamahalaga. Nakinig siya. Sa mata ng mundo, ang nakaupo at nakikinig ay mukhang tamad. Pero sa mata ni Kristo, siya ang pumili ng mabuting bahagi. Bakit? Dahil ang pag-ibig sa Diyos ay nagsisimula hindi sa paggawa, kundi sa pakikinig. Sa mundo ngayon na puno ng ingay, cellphone, TV, mga gawain, mga responsibilities, napakahirap makinig. Kaya't mas madali tayong mapagod, malito, magreklamo, mabato. Pero si Maria, sa kanyang katahimikan, ay nakasumpong ng kapahingahan. Hindi dahil wala siyang ginagawa, kundi dahil sa pinili niya si Kristo. Hindi sinabi na ni Jesus na mali ang ginawa. Yung trabaho ni Maria, hindi sinabi na tama si Maria, mali si Marta. Ang sinabi niya ay, si Maria ang pumili ng mabuting bahagi at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang problema ay hindi ang paggawa, kundi ang pagiging abala ng walang direksyon. Ang problema ay hindi ang paglilingkod, kundi yung pagkakalimot kung para kanino ka naglilingkod. Ang paanyaya ni Kristo ay ito. Gumawa ka, oo, pero huwag mong kalilimutan ang mas mahalaga. Ang makinig, manalangin, manahimik sa kanyang piling. Sa panahong lahat ay minamadali, ang tunay na deboto ay marunong magpahinga sa paanan ng Panginoon.
Minsan tayo si Marta, pagod, abala, puno ng hinanakit. Minsan tayo si Maria, payapa, tahimik, nakikinig. Ngunit ang hamon sa atin ay maging balanseng alagad. May kamay na handang maglingkod tulad ni Marta at may pusong laging handang makinig katulad ni Maria. Sa gitna ng lahat ng alalahanin sa buhay, ang puso nating tahimik na nakaupo sa harapan ng Diyos ay hindi kailanman mawawala. Sa aking pang-araw-araw na buhay, sino ba ang mas nangingibabaw sa akin? Si Marta na abala o si Maria na nakikinig? Paano natin mababalanse ang gawain at pananalangin, ang kilos at ang katahimikan? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, sa gitna ng ingay at pagmamadali ng aming buhay, tawagin mo kaming umupo sa iyong paanan at makinig sa iyong salita. Kung kami ay naging abala sa maraming bagay, turuan mo kaming piliin ang mabuting bahagi, ang presensya mo. Bigyan mo kami ng pusong mas higit na nagmamahal sa iyo kaysa sa aming mga ginagawa para sa iyo. Naway sa aming katahimikan, mas makilala ka namin, mas mahalin ka namin, at mas maglingkod kami ng may kapayapaan. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.